Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at tubay ng mga magulang ang kailangan. Maaaring may masaselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Napasiksik ako sa isang sulok ng kwadradong lugar na aking kinaroroonan. Pawisan na ako at nilalamig ang katawan dahil sa paglamon ng takot sa aking katauhan. Narito silang muli, papalapit sa akin. Isang matandang lalaking tad-tad ng tama ng bala sa katawan. Isang matandang babaeng may parak na punyal sa dibdib. Isang binatilyong may laslas sa leeg. At isang dalagitang nabuburdahan ng malalalim na hiwa ang muka. Lahat sila'y nakalutang sa ere habang nanlilisik ang mga matang lumuluha ng dugo. Tila naghahanap ng hustisya. Papalapit sila ng papalapit sa akin. Nakaamba ang mga kamay na tila ako'y sasakalin. Gusto ko ng panawan ng ulirat. Sobra na ang panginginig ng katawan ko. Inuubos na ng takot ang aking katinoan. Sumigaw ako ng malakas habang nakapikit ang mga mata at sila ay muling naglaho. Walang araw na hindi sila nagpapakita sa akin. Sila ang aking bangungot. Ako ay miyembro ng pamilyang payapang namumuhay. 3 kaming magkakapatid at ako ang kanilang kuya. Lalaki rin ang sumunod sa akin. Grade 9 student. At ang bunso na prinsesa ng pamilya namin ay grade 7 naman. Si Itay ay isang konduktor ng pampasaherong jeep. Nasanay na kami na sa tuwing uuwi siya sa hapon ay may pasalubong na tinapay. Si Inay naman ay isang labandera. Kahit isang kahig isang tuka kami, ay masaya naman ang aming pamilya. Ako, kahit paano ay nakatapos ng high school na may karangalan. Kay sarap balikan ng nakaraan naming puno ng saya at pagmamahalan. Yung panahong naghahabulan kami sa kaparangan ng mga kapatid ko. At ang mataya ay siya ang maghuhugas ng mga plato sa buong araw. Yung mga panahong nag-uunahan kami sa pag-akyat sa matayog na burol. At pagkatapos ay sabay-sabay isisigaw sa langit ang mga katagang I love you, Jesus! Yung pagtatampisaw namin sa gitna ng ulan. O kaya'y paglalangoy sa malakristal na tubig ng batis. Pag-akyat at paglalambitin sa mga puno ng bayabas at mangga. Yung pag-aagawan namin sa pasalubong na tinapay ni Itay. Una-unahang makaubos at kapag nabulunan ay magtatakbuhan sa banga para makainom ng tubig na pinalamig ng lumot. Si Itay, hindi ko siya makakalimutan. Siya ang gumawa ng kauna-unahan kong laruan, ang trumpo. Itinuro rin niya sa akin ang tamang pagpapaikot niyon. Para rin daw buhay ng tao ang pag-ikot ng trumpo. Minsan mapino, minsan malikot. At darating ang oras na hihinto. Malimit din kaming igawa ng saranggola ni Itay. Pataasan kaming magkakapatid sa pagpapalipad, sabay sa pagpapataasan ng mga pangarap. Gusto kong maging piloto. Gusto kong maging isang sikat na singer. Ako? Gusto kong maging Miss Universe. At bago ko makalimutan, si Itay ang nagsama sa akin sa pagpapatuli. Takot na takot ako nun. Sa pukpok ba naman ako dalhin na ang tanging pangimay ay ninuyang talbos ng bayabas. Pero sabi ni Itay, kailangan kong maging matapang, lalo na sa pagharap sa hamon ng buhay. Atapang na tao, hindi atakbo. Biro pa niya. Si Inay naman, sa paningin ko ay isang bulaklak. Maganda at mabangong bulaklak. Diamanteng kumikislap. Araw na kay ganda ng sinag. Sinag na gumagabay sa pagtahak sa likulikong landas ng buhay. At ang tinig niya, sa pandinig ko'y walang kasing gandang musika. Heling tumatangay sa akin, tungo sa kapayapaan ng kamalayan. Dagdag pa ang mga haplos niyang nagpapakalma ng damdamin.
Miss na miss ko na si inay. Ang masasarap niyang luto, ang kanyang pag-aaruga, ang kanyang mabubuting pangaral, ang lahat-lahat sa kanya. Naalala ko rin, si inay ang unang nagturo sa aking bumasa at sumulat, humabi ng mga pangarap. Anak, anong gusto mong maging sa iyong paglaki? Piloto po, inay. Gusto kong lumipad tulad ng ibong malaya. Gusto kong abutin ng alapaap. Pero ano't, nasadlak ako sa sinungaling na mundo na may sariling alapaap. Anong sarap na lumipad sa kanyang alapaap. Ang lahat ng baluktot dito ay tuwid. Ang lahat ng kasinungalingan ay katotohanan. Kaisarap lumipad. Kaisarap maging piloto ng sarili kong buhay. Ngunit sa simula lang pala ang lahat. Madalas sa aking paglipad ay may mga kamay na humihila sa akin pababa. Mga kamay ng iba't ibang demonyo. Mararamot sila. Ayaw nila akong maging masaya. Gusto nila akong dalhin sa walang kwenta nilang mundo. Kaya't sa muli kong paglipad ay pinaghandaan ko ang pagsalakay ng mga demonyo. Nagkubli ako sa makapal na alapaap habang armado ng mga sandatang papatay sa kanila. Maya-maya'y narinig ko ang sama-samang pagaspas ng kanilang mga pakpak at nang malapit na sila ay buong tapang akong lumantad. Pinagpapatay ko sila gamit ang aking mga sandata. Ang tatapang nyo eh. Madali lang pala kayong patayin. Mayabang kong sabi. Laking gulat ko nang magsulputan pa ang napakaraming demonyo. Lahat sila ay armado. Hindi ko sila kakayanin. Kaya pinili ko ang lumipad patakas sa kanila. Pero naabutan nila ako at pinagtulong-tulungan. Yun ang huli kong natandaan. Ang sunod kong namalayan ay nakabilanggo na ako sa selda at naghihimas ng malamig na rehas. Lipas na ang talab ng pilotong naghahatid sa akin sa kakaibang alapaap. Malinaw na sa akin ang totoong nangyari. Walang maidudulot na mabuti ang mga kabarkada mo, anak. Humiwalay ka na sa kanila. Sabi sa akin ni inay. Palala na ng palala ang paggamit mo ng ipinagbabawal na droga, anak. Sabi naman ni itay. Nakikiusap ako. Tumigil ka na. Ikakapahamak mo yan. Pati ang mga kapatid ko ay nagmakaawa sa akin na magbago na ako. Labis na ikinagalit yun nang wala sa katinoan kong isipan. Ang tingin ko sa kanila ay mababangis na demonyo. Tantanan niyo ako! Mga demonyo! Huwag niyo akong hilain sa mundo niyong walang kwenta! Lagi niyo na lang akong ginugulo. Pinaghandaan ko na kayo. Uutasin ko kayong lahat! Pagkasabi ko niyo'y inilabas ko ang kinulimbat kong baril at punyal. Hayop kayong mga demonyo kayo! Hindi niyo ako mapipigilan sa paglipad ko sa aking alapap! At walang awa kong pinutukan ng 5 beses ang matipunong dibdib ni itay. Nilaslas ko ang lalamunan ng kapatid kong binatilyo na may magandang tinig. Hiniwa-hiwa ko ang magandang mukha ng kapatid kong dalagita at itinara ko ang punyal sa mapagmahal na puso ni inay. Ang tatapang niyo eh. Madali lang naman kayong patayin. Noon, biglang dumating ang mga pulis. Huwag kang kikilos ng masama. Hindi! Mas maraming mga demonyo. Armadong mga demonyo. Usal ko. Hindi ko sila kaya. Tatakas ako. Pero madali rin nila akong nasakote. At ngayon nga, naririto ko sa impyernong kulungan. Ayaw patahimikin ang multo ng aking konsensya. Lukob ng gamundong pagsisisi. Itinapon ko sa bangin ng dusa ang aking mga pangarap at mapayapang buhay. Kapalit ng ipinagbabawal na droga na naghahatid sa akin sa alapaap ng sinungaling na mundo. At sa isang iglap, naglaho sa akin ang pamilyang minamahal ko at nagmamahal sa akin. Napayuko ako, nasabunot ang buhok at napahagulhol ng malakas. Nananabik na ako sa kanila. Nauuhaw sa pag-ibig nila. Nananabik ako sa lasa ng tinapay na laging ipinasasalubong sa amin ni itay. Nananabik akong marinig
ang masasaya naming tawanan ng aking mga kapatid. Nananabik akong maramdaman ang haplos ng pagmamahal ni inay. Inay, itay, mga kapatid ko, mahal na mahal ko kayo. Patawarin niyo ako, sabi ko sa garalgal na tinig. Ang luha ko'y hindi maputol-putol sa pagdaloy. Ang utak kong guloy, ibig sumabog. Ang puso kong nangungulilay, nag-uumalpas sa loob ng aking dibdib. Gustong makalayat, balikan ang mapayapang buhay na punong-puno ng pag-ibig. Pero wala na. Wala na nga. Ang mundo ko ngayon, luksa. Walang mabanaag ni katiting na liwanag. Ang musika ko'y nakabibinging katahimikang rumirindi sa aking isipan. Suko na ako. Hindi ko na kaya. Sa isip ko'y isinilang ang isang baluktot na desisyon. Tatakasan ko na ang mundo kong naging hangal. Pinagdugtong-dugtong ko ang aking mga kasuotan. Itinali ang isang dulo sa rehas ng bintana. At ang kabilang dulo naman ay ginawa kong silo saka isinuot sa aking leeg. Napapikit ako ng mariin at pagkatapos ng mahabang panahong hindi siya naalala ay muling nabanggit ang pangalan niya. Jesus, patawarin mo po ako sa gagawin kong ito. Kayo na po ang bahala sa makasalanan kong kaluluwa. Ano't sa pagmulat ko'y nakita ko ang mga kaluluwa ni na itay, inay, at dalawa kong kapatid. Busilak ang kanilang kasuotan. Wala na ang mga tama ng bala sa dibdib ni itay. Ang nakatarak na punyal sa dibdib ni inay. Ang laslas sa lalamunan ng kapatid kong binatilyo. At ang malalalim na hiwa sa mukha ng kapatid kong dalagita. Basta't sa mga mata nila'y mababasa ang pagtutol sa nais kong gawin. Sabay-sabay silang lumapit sa akin. Sabay-sabay silang yumakap sa akin. Ramdam na ramdam ko ang pagpapatawad nila, ang pagmamahal nila, ang paghahangad nilang hilain ako sa tama. Muli akong pumikit at ninamnam ang kanilang pag-ibig. Sabay sa pagdaloy ng luha kong tila walang pagkaubos ay narinig ko ang matatamis na tawanan ng aking mga kapatid. Naramdaman ko ang haplos ni inay na tumatagos sa kaibuturan ng aking puso. Nalasahan ko ang linamnam ng tinapay ni itay. Nang ako'y magmulat, ay wala na sila. Wala na rin ang hindi masukat na pait sa aking dibdib. Kasama nilang naglaho. Ramdam ko'y may sumibol na pag-ibig sa aking puso. Inalis ko ang silo sa aking leeg. Hahayaan kong lumaki ang punlang yun at mamunga ng mamunga hanggang sa makalipad ako sa tamang alapaap.